Bagong lahat, luma muna. So pa-share na lang ulit, pandagdag pang chemotherapy lang. Nung mag-retire si Michael Jordan noong 1998, ang may pinakamaraming beses na naging leading scorer sa NBA ay si Allen Iverson. Meron siyang 4. Ito ay bago pa dumating si Kevin Durant dahil siya yung sumunod dun. Bukod sa crossover ni Iverson, scorer at ang comparison niya ngayon si Kyrie. Bukod sa scoring, meron pang isang stats ang naging leader sa Iverson. Pangalawa siya sa all-time list. 7 times siyang naging leader or 7 season na naging leader sa minutes per game. Sa buong karir ni Allen Iverson, meron siyang 41 minutes per game. Sa minutong nilalaro niya kada game, nakakalaro pa siya sa isang season ng 70 to 80 games. Wala pang practice yan. So bago yung 2007 off-season na nag-sign or na-trade sa Boston yung dalawa pang All-Star, nauna noon ang Denver Nuggets. Sa mid-season ng 2007, nakuha ng Denver yung dalawa sa top 3 leading scorer ng NBA noong 2007 season. Number 2 si Allen Iverson na meron 31 points per game, si Carmelo Anthony yung pangatlo, meron 30 points per game. Ang number 1 noon si Kobe. Si Iverson din, 31 years old pa lang at prime years pa niya. Si Carmelo, 22 years old. Tinrade ng Nuggets si Andre Miller, Joe Schmidt at 2 first rounder para kay Iverson at Ivan McFarlane. Bago dumating si Iverson dito sa Nuggets sa tenure pa lang ni Carmelo Anthony, hindi pa siya nakakalusot noon sa first round ng playoffs. Bumaba din ang average ni Melo kapag postseason. Pagdating na Iverson, doon naman bumaba ang average niya sa points per game. Si Melo steady pa rin, main man. Sa tenure nilang dalawa sa Nuggets, 2 beses silang pumasok sa playoffs, parehong first round exit. Ng 2007, nilaglag sila ng San Antonio sa loob ng 5 games. Ng 2008, na-sweep sila ng Lakers sa first round. Sa start ng 2008-2009 season, after makalaro ni Iverson ng 3 games, tinrade agad siya ng Nuggets papuntang Detroit. Ang main package noon si Chauncey Billups. Yung 2009 season, ang pinaka-successful playoff run ni Carmelo Anthony dahil umabot siya sa conference finals. After noon, marami mga teams ang nakabuo na ng Big 3 or yung super team. Yung iba naging successful, yung iba naman hindi. Yung isa sa pinakamalapit doon sa Iverson at Carmelo combo ay yung Luka at Kyrie ngayon. Pwedeng sabihin hindi magkapareho yun dahil magkaiba ng position si Iverson at si Melo, si Luka at si Kyrie pareho lang din na point guard. Pero ang pinagkapareho kasi doon, si Melo, heliocentric ng Nuggets. Ito naman si Luka, ang heliocentric ng Dallas. So mamaya ako papaliwanag yun. Si Kyrie naging NBA champion, scorer at may best handle sa NBA ngayon. Na-trade siya sa edad na 30 years old. Yun ang prime years ng ibang mga NBA player. Top scorer pa si Kyrie. Merong 27 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Mula na magsama si Kyrie at si Luka mula pa nung nakaraan season, meron silang 17-21 record. Ngayon 2024 naman, 12-10. Ito yung bago siya ma-trade sa Dallas. Si Luka naman, nung na-trade sa kanila si Kyrie, 23 years old at nag-a-average pa noon ng 32 points, 8 rebounds at 8 assists per game. Yung mga conference game, importante na ngayon sa mga teams. Lalo na yung Dallas bumagsak pa sa number 8 after ng 2 nilang sunod na talo. Suns naman umakyat sa number 5. Meron silang 7-3 record sa last 10 games at meron pa silang 6 game winning streak. Dahil mid-season na, kailangan nilang tingnan kung sino yung makakatapat nila sa kanilang conference at doon kasi magkakatalo sa tiebreaker. Yung kasi kalimitan na naging dahilan kung bakit nalalaglag yung isang team. Si Kyrie at si Luka may combine na 59 points per game. Ang third player sa kanila si Tim Hardaway Jr. Sa percentage, meron si Luka na 48% sa field at 37% sa 3-point area. Si Kyrie naman 47 and 41. Mataas yung rating na yon. Ibang-iba na rin si Kyrie ngayon. Sabi nga niya, nag-mature na siya mula nang binigyan siya ng pagkakataon ng Dallas. So nagiging mentor na rin si Kyrie ngayon sa mga batang players. Ang pagkakapareho kasi doon kay Luka at kay Kyrie dito sa Melo at Iverson combo yung nabanggit ko kanina. Sabihin nating magkaibang position si Iverson at si Carmelo. Pareho naman dominant ball handler na point guard si Kyrie at si Luka. Pero actually, ang dapat pinagkumparahan ko doon si Harden at si Westbrook noong 2020. Pero iba pa rin dahil si Westbrook at si Harden merong mga nakasamang superstar sa kanilang mga team.
Ito yung bago sila magsama sa Houston. Inside game si Westbrook, outside game naman si Harden. Iniba rin ng Houston ang kanilang style nun. Extra small ball offense ang nangyari sa kanila. Si PJ Tucker yung naging sentro. Si Carmelo, ang unang nakasama niyang superstar si Iverson. Nung unang taon nila, 31-28 ang record. Multiple losing streak pa sila. Pero naayos nila yon nung papatapos na ang season. Nung mga mid-March, nagkaroon sila ng run para makakuha ng spot sa playoffs. Nung ikalawang season naman na magkasama si Melo at si Iverson, 50-32 record. Ang mapapansin doon, bumaba ang field goal attempt nitong si Carmelo kumpara ng unang taong magkasama sila. Mas bata si Melo, mas mataas ang average, pero mas naging leader noon si Iverson. Or sabihin na lang nating mas nahati yung role nilang dalawa. Sa Dallas naman, noong nakarang taon, si Luka meron 22 attempts, si Kyrie 19 attempts. Ngayon taon naman, si Luka nasa 23.5 or 24 attempts na per game. Si Kyrie na maintain pa rin. Ang ikatlong player doon na may double digit attempt, si Tim Hardaway Jr. Mula nang dumating si Luka dito sa Dallas or sa NBA, heliocentric na ang ginagamit na style. Ang paliwanag doon, isang superstar na may mga kasama silang role player. Parang solar system. Yung araw nasa gitna, iniikutan siya ng mga planeta. Kaya nung maalala nyo, nung na-trade si Porzingis paalis ng Dallas, mas magandang resulta ang kinalabasan ng Dallas nun. Marami namang teams ang gumagamit nun. Marami ding teams ang merong magkakasama na ball dominant, pero iba-iba kasi ang system nilang ginagamit. Si Kyrie at si Luka pareho ng posisyon, halos parehas din sila ng game style. Outside shooter din, mas bumaba pa nga ang attempts ni Kyrie kumpara kay Luka na mas tumaas. Bukod din sa may kulang pa talaga naman sa lineup ng Dallas dahil yung sa epekto ng Kyrie trade, pwedeng subukan din ng Dallas doon na si Kyrie muna ang maging main man at si Luka yung maging support niya. Nakakagawa kasi si Luka ng mga kakaibang stats. Ilang triple-double, mataas na points, pero hindi katulad ni Jokic, yung stats ni Luka hindi nagre-reflect basta-basta sa panalo. Ang Dallas ang isa sa mga team na mababa yung score kapag fourth quarter. Yung Suns na jinx ko ata, nag-iba yung kanila mula nung ginawan ko ng episode si Devin Booker. Baka dito sa Dallas mag-iba din. Ang leading scorer ng Dallas si Luka. 3 quarter siya ang top scorer. Si Kyrie yung third. Pero hindi pa rin siya ganun kalayo kay Luka. Yung third at fourth quarter halos identical yung attempts ni Luka at nitong si Kyrie. Kumbaga yung attempts nila, ikaw muna, ako naman, tapos mataas pa ang percentage ni Kyrie kapag second half dahil parang napapagod dun si Luka. Kaya sinabi ko kaninang si Kyrie muna yung maging main man na marami siguradong aalma, mas may experience si Kyrie na may kasamang star player. Nakasama niya si LeBron, nakasama niya si KD, tapos si James Harden. Kahit si Embiid dito sa Sixers siya yung leading scorer, dito sa NBA, 2 quarter lang siya namumuro sa points. Yung dalawa doon kay Tyrese Maxey naman. Ganon din kahit yung Phoenix Suns, hindi puro si Kevin Durant yung namumuro doon sa points per game. Pero sa minutes, doon talaga babad.